Okay, good morning class. So, for today, mag-focus tayo sa back-end or yung pag-develop ng pinaka-neural network natin. Okay, so let me exit lang natin to. So, sa desktop, we have our API backend. So, basically, open lang natin siya. So, cmd code that lang tayo ulit. Magre-record ba tayo? Okay, good. So, kapag nagbukas na siya, ayan, so dito na siya. So, inedit ko na yung back-end ko and na-explain ko na lang sa inyo kung ano yung mga changes na ginawa ko. First is nag-create ako ng folder here. Nag-new folder ako. Tapos, CSV. Ganun lang siya kasimple. Okay, click nyo yung outside directory, create folder, CSV. Or pwede naman kahit anong folder. Pwedeng pangalanan yung data or datasheet. So, kung anong gusto nyo. Pero gusto ko CSV para consistent tayo sa naming. Ayan. Tapos, next is gumawa akong folder for train data. So, later on, malaman nyo kung saan nanggaling tong .pkl. And next is gumawa akong git ignore. So, basically, create file ka lang sa outside directory, tas git ignore. So, kapag nagawa mo yon lalabas to. Ang ilalagay sa git ignore is yung VNV since nagka-issue tayo last time na dapat talaga hindi pinupush yung visual environment sa repository. So, nakalimutan ko lang siya lagay sa tutorial. Pero ayan siya, para hindi siya ma-push, lalagay niyo siya sa git ignore para ma-ignore siya ng git. Okay, sa app.py, inedit ko na yan. And trainmodel.py, inedit ko na rin. So, before we start, kailangan nyo mag-download ng Postman. Since hindi tayo magagamit ng front-end right now, gagamit tayo ng Postman to test our API. Kasi si front-end, tulad ng last tutorial, gumamit tayo ng basic front-end para to test yung API calls natin. Pero right now, since we're focusing on back-end, so this is a formality as well na hindi all of the times na merong front-end or yung work mo hindi laging full stack, no? Minsan, ang hawak mo lang is back-end. So, when doing back-end alone, andyan si Postman to help you na mag-send ng request. So, later on, ma-understand nyo yan. Okay? So, to do a demo first, sige, rarun natin to. Okay? So, make sure na-activate yung visual environment natin. And pagkaroon natin is, yan, hintay lang natin siya. Yan. So, running on this port and IP address. So, pupunta tayong Postman. Yan, Postman. So, kapag punta natin kay Postman, ano ng login login nyo na lang yung account nyo. And, allow lang natin to. So, we're running this locally. Hindi pa siya publish yan net, no? So, nung last tutorial natin, locally lang din yun. Pero that time, we're using a front-end and a browser. Pero this time, we're using Postman. Para kapag wala kang front-end, then back-end lang ang work mo, ito yung gagawin mo. So, basically, gagawin mo dito is meron tayong mga tabs. So, pwede kang gumawa ng tabs. And, itatype mo lang dito yung request mo. Okay? So, paste natin yan. Since we're doing a post request, no, nakalagay dito post is ayan, no, method post. So, magpo-post tayo. Pag get, kukuha ka. So, marami yan. Kung gusto nyo aralin to lahat, so, put, maglalagay ka. Okay, patch, tatapalan mo. Delete, magdi-delete ka. Post, magpo-post ka. So, very self-explanatory, pero kung gusto nyo mag-dive into details, go, you're free to do it yourself, no? So, pagpunta dito, type natin yung URL link natin. Punta tayong body. Since we are posting, same sa Facebook, no? We need to put a body or yung pinaka-ipopost natin. So, punta tayo sa JSON or sa raw. Okay, sa raw. So, dito, itatype natin yung JSON file natin. So, I have prepared here a sample. Okay.
So, ano ba yung post natin sa system? So, ang post natin sa system is yung pinaka-input natin dun sa neural network, which is yung pinaka-dadaan sa neural network. Same sa discussion natin ng introductory na medyo science, no? Kung ano yung input, need natin ng input para magkaroon ng output. So, basic input-output process lang yan, no? So, sorry, input, process, output. So, ngayon, mag-input tayong data. So, ang ini-input natin dito is age, gender, and height, weight, and BMI. So, last time, ang input lang natin is hi, hello, tas naka-basic if-else tayo, no? Sumasagot siya. So, right now, naka-develop na tayo neural network. A basic one, take note, this is a basic one. Okay. So, baka kalain nyo ganito na siya. Pero to discuss and capture the concept of neural networks, enough na to. Okay? So, mag-i-input tayo dito ng data. Then, pag sinend natin to, okay, so we got an error, could not send request. Bakit kaya? Okay, try natin dito. Okay, so, could not send request. So, first bug is, try lang natin i-fix. Okay, kung titignan natin, naka-slash predict tayo dito. So, yun yung parang directory or routes na tinatawag, no, in programming. So, kailangan may routes tayo. Kapag in-slash predict natin, magko-call out itong part na ito. Okay, so send natin to. Could not send request pa rin. Okay, bakit kaya? So, since hindi pala nakarun yung server natin, hindi ko alam ba't siya nag-stop. Try natin tong i-run ulit. So, pag may mga error na ganun, so, very simple debugging lang muna. Kasi, could not send request, ibig sabihin, either patay or hindi tama yung routes mo. Ayan. So, nag-send tayo ng request successfully. Mabilis naman, no? 30 ms lang. Ayan. Lumabas dito yung output. So, ang output natin is BMI natin is 46.87. Take note, ang nilagay kong BMI dito, 22.86. So, this is wrong. Okay? Since, kapag kinompute mo to, pag yung babae is 160 cm, tas ang bigat niya is 120 kg, so medyo obese siya. Okay? In a sense, kasi mabigat siya, tas medyo hindi siya katangkaran. So, kinocompute ng system yung BMI natin na tama. So, 46 categorized as obese. So, ang goal is to lose, no? Syempre, obese ka. No offense, no? Pero, kailangan healthy to live a longer life. So, this is for the sake of discussion lang, not to offend, no? Ayan. So, recommended calories natin is 1955.99. Recommended carbs natin is ito and ito. Recommended meal plan, balanced diet lang. And recommended protein na yan. So, what our AI did is, nagbigay siya ng mga recommended intake ng mga calories, carb, fats, and protein. Ayan, para malose yung weight niya. So, let's try here. So, may sample ako here na medyo eto. So, this is me personally. So, ako is nasa overweight na rin ako. Since, ayan, panay kain tayo. Masarap kumain. Minsan lang makakain ng medyo masasarap. Since dati nung college is panay tayo tosi and pares. Ayan. So, dito is ito personally, no, non-smoker. Ang dietary habits ko, so wala namang pinipili, standard lang. And yeah, age 23, 170 cm, 81. So, pag tingnan nyo dito is, ang goal ko is to lose na rin. Okay, then ang recommended calories ko is 17. So, 214. So, I've checked this personally. Medyo accurate siya since ang BMR ko or yung daily calorie intake ko should be 2,300 just to fulfill energetic day. Pero since I need to lose some weight, no, kailangan kong babaan yung calorie intake ko ng below 2,3. So, pwede kong gawin 2K, pwede kong gawin 1,7. So, ito, ang recommend niya is 1,7. Kasi yun yung sabi ng data. Okay? So, 1,7 is not too aggressive. It's just moderate, no? Kaya ko siyang gawin ng, siguro may hilo ko ng onte, pero hindi naman siya aggressive na yung pagkakain mo is isang beses lang sa isang araw. Yan. So, meron din tayo dito underweight. So, nagtest ako ng different use cases, no?
So, kunyari ito, 165 siya, may katangkaran siya na babae. Then, ang weight niya 45 lang. So, medyo magaan siya. So, ang goal niya ngayon is to gain. So, ayan, mas malaki yung calorie intake niya. So, this means na the data is working and medyo realistic siya kasi medyo, alam mo yun, medyo obvious naman yung tamang sagot na kailangan mo ng gantong type of intake. So, if you do your research, no, ang sasabihin lang sa'yo dito is parang okay naman yung recommendation. Pero again, this is a recommendation. Pwede mo tong ipa-validate sa tunay na nutritionist. Ayan. So, paano siya nangyari, sir? So, dito, ayan, nagloloko kasi Excel ko. Let me open yung task manager lang real quick. Ayan, nagloloko kasi siya eh. Papatayin lang natin siya dito. Ayan. So, okay na. So, basically, naghanap ako ng data. Okay? So, sa folder natin sa backend, we have a data na galing sa Kaggle, kaggle.com. So, dito, meron tayong data na nakuha na hindi naman siya peking data. So, ito lang kasi yung nahirapan talaga ako maghanap since mayroon pa ako ng data na tunay. Kasi pag hindi tunay yung data na nilagay mo, hindi rin tunay yung output. So, baka isipin mo may mali sa code mo. Pero basically, ang neural networks is kung ano yung finifeed mo sa kanya, ayun lang din yung iintindihin niya. So, I have 5,000 worth of rows here. Then, medyo dinisect ko lang siya ng onte. So, meron akong 5,000 set of rows here. Tapos, marami akong columns. Pero sa dulo ng columns, we have recommendation. So, ito yung hinahanap ko. Okay? So, kapag ganito daw yung demographics mo, ito yung kailangan mo. Ito yung recommended calorie intake mo. Okay? So, pwede mo tong gamitin as pag-develop ng neural network, basically. So, perfect siya. Pero, hindi natin consider yung mga blood pressure, etc. So, this is for future study na lang. Since ito yung demographics ng buong taong yun to get this recommendation. So, ang kinuha lang natin is yung mga basics lang since yun lang yung kaya natin i-record. And yun lang yung makakatotohanan. Pero, through neural network, no, medyo accurate naman yung result niya kahit hindi natin ilagay ito. Pero, mas okay kapag nilagay natin to. Basically, mas magiging accurate and mas magiging tailored yung recommended sa'yo kapag meron ka nito. So, blood pressure, diastolic. So, hindi naman natin kabisado to, no? Blood sugar, alam nyo ba blood sugar nyo? So, hindi natin kabisado. So, unless you have sensors, no, predicting all of that, then, etong weight and ginawa ko na to sa thesis ko. So, may mga sensors naman for that. So, kapag may all-in-one sensor ka na pag kinabit mo, tas ang output is recommended diet plan, no, very useful tong sheet na to, no. Nakuha ko lang siya ng free. Yung iba kasi may bayad. Ayan. So, this is 5,000. So, ito yung gagamitin natin. Okay? So, ano to? Okay. So, babalik tayo sa code, no? Gumawa ako dito ng file. Pinangalanan ko siyang trainmodel.py. Okay? So, sa trainmodel.py, naglagay ako ng maraming comments. Since i-upload ko rin naman yung GitHub repo ko for your reference, kasi medyo complex to, is para mabasa nyo rin kung para saan siya. Okay? So, first part, we have here yung mga libraries. So, in-input lang natin yung mga libraries natin. So, pandas are used to load and manipulate tabular data. sklearn is used to divide data into training and testing part. So, 80-20 yan later. Standard scalar and label encoder. Ginagamit siya pang machine learning. Okay? So, later, makita niya para saan. Regressor and classifier. So, ano yan? Machine learning. Anong tawag doon sa letter P? Is... So, matatandaan ko later yan. Machine learning models for regression and classification. And, we have here pipeline, so pre-processing of model, and job leave para pag-save and load, then OS para makontrol yung directory. Okay? So, ayun. Tapos, next natin dyan is, wait lang, no? May nag-utos lang.
Ayan. So, next natin dyan is we have this line. So, kailangan natin gumawa ng folder na train data. So, kung gusto mong manually gawin, okay lang. Pero, hindi ko siya manual ginawa. So, gagamitin natin si OS para makagawa tayo ng directory. So, os.make directory train data exist / okay true. Okay? So, kapag nag-exist na siya, ibig sabihin okay na. So, gumawa tayo folder through this line. And, variable df. df means data frame. Okay, data frame equals pd. Okay, to load and manipulate tabular data, which is yung CSV file natin. Okay, following naman is, babasahin niya lang yung data natin. Wala siya kasimple. So, bakit data frame ang tawag? Or any variable naman yan, pero we, for formality, we use df kasi data frame ang tawag sa kanya. So, ano bang pinagkaiba ng data frame sa CSV? Okay? So, dito, calculate BMI body mass index. No? We have df, BMI, df, weight kg. Tapos, kinalculate lang natin yung BMI. So, data frame ang tawag natin. Sa data frame, kasi, it is from a CSV file, pero once you edit it or you manipulate it, in order for better training and better understanding of data, ang tawag na sa kanya data frame. So, si data frame, naglagay tayo dito ng another column na BMI, kinompute natin yung BMI. Okay? So, sa CSV natin daw, nagkaroon daw ng panibagong column. Pero sa CSV natin, wala talagang panibagong column. Kasi yung panibagong column na yon is nag-i-exist lang sa data frame. Okay? Hindi siya physically nasa-save sa CSV. Okay? So, meron tayo dito function na kapag underweight, normal, or overweight, or obese is kailangan natin i-return to. So, basic ano lang to. So, predetermined data na to. So, sa df ulit, naglagay tayo ng column, BMI category, tapos in-apply natin yung function na to. Para pag nakuha natin yung BMI through computing here, is alam natin kung underweight, normal, obese siya. So, again, nagkaroon tayo ng panibagong column, no? Nagkaroon doon na underweight, normal, overweight yung isang person doon. Again, gawa tayo function ulit, no? Assign goal. So, dito naman, kapag underweight, gusto natin is bumalik sa normal. So, kapag normal, gusto natin maintain. Pag loose, kapag galing kang overweight. So, yung data frame kasi, yung recommended doon, or sorry, yung CSV, ang recommended kasi doon is, yun yung recommendation para maging normal ka ulit. So, ganun yung gagawin natin system. Hindi kasi alam ni AI yun, so dapat ilalagay mo sa code mo na ang data frame na to, ang ginagawa nito is pabalikin sa normal yung taong yon. Ayan. So, dito, df goal, df BMI, that apply assign goal. So, kumbaga, gumawa tayo ng panibagong column na goal, tapos inassign natin, tinawag natin yung function, tapos inassign natin lahat ng data na sa BMI ay sa goal column. Okay. Tapos in-apply natin siya dito sa BMI sa taas. Ayan, dito. Ito. Para ma-compute siya, then assign goal. So, kumbaga, nagkaroon ng gain, maintain, lose doon. Okay? Ayan. So, papasok na tayo medyo sa neural network na part. Is we have here selected columns, no? So, ang isa-select nating columns is yung independent variables and dependent variables natin, no? Parenthesis lang. So, all features that describes a person, okay? Yun yung mga dependent variable natin. Ay, independent variable natin rather. Okay? So, yung dependent variable natin is yung gusto nating i-predict. Of course, no? Yung independent natin na variable is kung ano yung klaseng tao yun, gano'n siya kapayat, gano'n siya kataba. And yung dependent variable natin, syempre, nagva-vary yung recommendation ng system. Depende kung gano'n ka kapayat or gano'n ka kataba. Yun yung pinano natin kanina. Okay? So, ano ba yung mga variables natin? We have yung age. Ang pipiliin lang natin kasi 'di ba maraming laman yung CSV natin. Tapos yung iba doon din naman natin alam. So, kapag di kasi natin alam, naka-apekto pag naglagay tayo ng 0. So, ilalagay lang natin yung alam natin. So, age, gender, height, weight, smoking habits, dietary habits, BMI, BMI category, and goal. So,
Kung mapapansin nyo, wala to sa CSV kanina. Pero, dahil andun siya sa data frame, nag-i-exist na siya within that data frame. And we have the recommended calories, protein, carbs, fats, and meal plan. Ayan. So, sa DF naman, data frame equals data frame selected columns. So, ito yung selected columns. Basically, sinelect lang natin lahat ng columns na to within our data frame. Okay? So, next is we're going to define regression targets, no? So, ito yung mga continuous values na we want to predict. So, these are the dependent variables for regression model. Okay? So, dito, ang sinelect natin, mga dependent variables natin, again, yung mga recommended part. Okay? Yung mga recommended part na na calories, protein, carbs, nakadepende kasi siya kung ano yung input natin. Ayan. Tapos, dito naman sa part na to is, ayan, meron tayo ditong meal plan equals label encoder. Okay? So, this is the dependent variable for classification model. So, gagawa din kasi tayo dito, kung mapapansin nyo, ito is y_reg. So, variable lang naman to, pero pwede nyo siyang palitan. Pero for standard purposes, para di malito, is regression yung ibig sabihin ng reg, and CLS is ibig sabihin yan is classification. Okay? So, dahil yung recommended saan na ba yun? Recommended meal plan natin is word siya, no? Pwedeng keto, pwedeng vegetarian, pwedeng vegan. So, hindi siya naintindihan ng computer. So, basically dito is, ang label encoder is transform niya yung mga diet plan na yon into 0, 1, 2, and 3. Numerical values, no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, wherein 0 equals keto, 1 equals ganon. So, yung data frame natin, wala nang nakalagay na keto, wala nang nakalagay na vegan, ang nakalagay na lang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi numbers lang yun na intindihan ni computer. Okay? Tapos, ang next natin gagawin dyan is, syempre, isa-save natin siya. Okay? Isa-save natin yung trained data, okay, na meal plan encoder. Okay, so kumbaga itong part na to, sinave natin siya .pkl. So again, sa .pkl ang nakalagay na dyan is 0 and 1. So check nga natin. So sa trained data meal plan encoder, ayan, open anyway, text editor. Ayan, di siya mabasa kasi sobrang dami. Pero basically, ano na yan, marami na yan. Okay, 0s and 1 lang. 0s and 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pala 0s and 1. Okay? Next is, dito kailangan na natin i-prepare yung input. Okay? Kung ano yung pinaka-target natin. Okay? So, ito yung mga independent variables na kung saan matututo yung data natin. Ano yung pinaka-model natin. So, paano ba natin gawin yon? So, gagawin natin siya by drafting. Drop muna natin yung dependent variables. Kasi gusto natin matira sa data frame. So, na-save na natin to, no? So, ang gusto lang natin matira sa data frame is yung pinaka dependent variable. So, ang gagawin natin, ina-drop natin yung mga independent variable. So, ito yung code for that. Kumbaga, dinelete natin siya sa data frame temporarily. Ayan. Tapos, pinangalanan natin siyang extra. So, si extra is walang dependent variables. Full of independent variables lang siya. Okay? So, dito naman is convert all categorical variables into numerical format. Again, kailangan na siya i-convert, no? So, for example, is pag ang gender is male, magiging 1 siya. Pag female, magiging 0. So, ganun lang siya. Tapos, ayun, idadrop siya ulit. Okay? Ang idadump pala siyang ulit. So, ibig sabihin ng dump, in this case, sa programming is save. So, di ko alam bakit dump. Mukha siyang delete. Pero dito, in this case, save siya. So, train data model features.pkl. So, nasa-save na ulit siya dito. Okay? So, kumbaga, in this line, ito lang yung syntax ng pag-translate ng words into numbers. So, dito nangyayari yung tunay na neural network na part. Okay? So, dito, i-split natin yung data into training and test para sa regression model natin. Okay? Pag sinabi natin regression model,
Okay, sa statistic kasi, ibig sabihin ng regression is, tinitignan natin yung part na dependent variable sa independent variable. So, kapag nagbabago yung independent variable, kamusta yung dependent variable? So, yun yung regression model, yung, kumbaga yung pagbago ng dependent variable in relation sa independent variable. Ayan. So, we have here 4 variables. So, itong 4 variables na to, wala pa tong laman right now in this 89 line 89. Tapos, equals yung 4 variables natin sa libraries na train test split. So, si x is yun yung ginamit natin. So, ano ba value na x? So, si x is ito, no? Ito yung independent variable natin. Okay? Si yreg, ano ba value ni yreg? So, tataas natin ulit pag pinindot natin. Okay? Si yreg ay, ito yung mga dependent variable. So, we have our independent variable and dependent variable. Test size is 0.2. So, 20% out of 100% data ang gagamitin natin test size. Ibig sabihin, sa 80% nung 5,000, dun lang magte-train yung data. And yung 20% nun is, yun yung gagamitin pang check. Okay? Kumbaga yung 20% kodigo siya. Okay? Yung 80%, yun yung parang answer sheet. Yung 20% is yung pinaka-kodigo kung ano yung tamang sagot. So, ganun siya nag-work. Random state equals 42. So, later on, explain ko yan. So, ayan. X equal independent. Ilagay siya lang para di kayo malito. Train test is automatically shuffle. Okay. Ibig sabihin kasi ng train test split is library siya. So, function siya, method siya na nasa loob ng class. Na ang ginagawa niya is hinahati niya yung data into 80 and 20. Gamit yung input and output variable natin. Or I mean yung dependent, independent variable natin. Then, sinashuffle niya to automatically. So, sir, di ba 80%? So, paano natin malalaman kung ano yung 20% and 80% doon? Basically, random siya, no? Hindi mo malalaman kung ano yung kukunin na number doon and which of that CSV yung kukunin. So, dapat lahat talaga ng file mo sa CSV is tama. Pero dapat hindi siya yung tama na as in perfect. Kumbaga tama in a sense na real world, di ba? Alam mo niyo naman pag nag-i-interview, yung iba hinuhulaan. So, okay lang yun. Diba? So, dahil random siya, iba-iba yung output niya every time. So, hindi siya gagana sa regression model natin. Kaya naglalagay tayo ng random state 42. Ang ibig sabihin nito is para hindi siya mag-random. Although, naka-random siya, pero yung pagka-random niya is yung number 42 lang. So, hindi ko get, sir. Paano siya nangyayari? To give you an example, think of it na pares kayo may baraha ng tropa mo. Tapos, shuffle nyo yung baraha. So, basically yung baraha, naka-shuffle na siya, di ba? So, pag naka-shuffle na yung baraha, hindi nyo na alam yung organize nun. Okay? Pero what if, sabay kayo ng tropa nyo, pares kayo ng baraha na set, pares din naka-organize, then pares yung way nyo ng pag-shuffle. Kumbaga, isa nilagay nyo sa baba, isa yung nilagay nyo sa ganito. Ibig sabihin, after nyo mag-shuffle, pares ng tropa nyo is same lang yung output kasi pares naman yung mga cards na ginalaw nyo. So, yun yung ginagawa ng random state 42. Yung pag-shuffle ng train test split is ino-organize niya na para pag shuffle to, ayun yung way ng pag-shuffle every time. So, yung 80 and 20% na data, sila yung nasa-select na 80%, sila na siselect na 20% every time. Okay? Para hindi nag-iiba-iba. Tapos, itong train test split na to is nag-output siya ng 4 values. Tapos, yung 4 values na yun is ini-input niya dito sa 4 variables. So, ganun siya nag-work. So, yung training input, in-input niya sa train R, test R is yung testing input, by train R is yung training outputs and testing outputs. So again, we are doing the regression part here. Okay? So dito naman sa pipeline is meron tayo ditong define a regression pipeline includes both pre-processing and model training steps. Okay, so mukha lang siyang komplikado kasi maraming comments pero basically ang ginagawa nito is papakita ko na lang yung CSV para ma-appreciate nyo. So, ang ginagawa ng line of code na yon is, kung mapapansin nyo, ang datas dito is iba-iba. Mas malaki yung height kaysa sa BMI.
Mas malaki yung blood pressure kaysa sa BMI. Mas maliit yung BMI compare sa age. Okay? Mas malaki yung weight compare sa BMI. So, kapag nagre-regression model kasi, tinitingnan dito na yung 171 is mas importante siya compare sa BMI kasi mas malaki yung value niya eh. So, 171 is basically greater than 38.99. Diba? So, kahit normal na tao, alam yun. Alam, yun din yung papasok sa utak ng neural network. Iisipin niya na mas importante ito, 171 to eh. Pero in reality, hindi naman siya mas importante kasi mas different values sila eh. So, dapat lahat sila pantay. Lahat sila is kailangan para magkaroon ng recommended macros here, 'di ba? So, ang ginagawa lang ng code na to is ginagawa niyang yung mean nung CSV file is ginagawa niyang 0, then yung standard deviation is ginagawa niyang 1. So, nangyayari lang 'yon kapag yung lahat ng to is binabalance out niya, in-scale down niya to para magmukhang pantay-pantay lahat ng datas na to. In that way, hindi isipin ng neural network na mas mabigat si height compare sa value ni BMI. So, ganun lang siya nag-work. So, next dito is gumamit tayo ng hidden layers. So, again, meron tayong input layer, hidden layer, tas output layer. So, sa hidden layer naman, ang nilagay natin dyan na neurons is 6432. So, bakit 64 and 32? Wala, ako lang nag-decide. So, 64 and 32 na neurons yung nilagay natin sa gitna, sa hidden layers. So, yung 64 neurons na yon, so, tinuro ko na kung paano makompute ang isang neuron. Kumbaga, yung 64 na yun is different weights. Okay? So, kapag pumasok tong input data natin to, tong mga nasa CSV natin, ilalagay siya as different weights, no? Kunyari, ito, mas importante si BMI. Dito naman, mas importante si next neuron, mas importante si gender. Next neuron, mas importante si age. So, iba-iba siya ng weights. So, automatic siya nag-a-assign ng weights. Okay? Activation function natin is ReLU. Na-discuss ko na yan kung anong ginagawa ng ReLU. So, again, pinag-actual ko kayo ng ReLU, pero ito kasi is automatic. Pag tinype mo, inaano na niya agad yung ReLU. Max ether equals 2,000, ibig sabihin, iikot yung flow ng neural network 2,000 times. No? Kapag katapos niya ng output layer, is babalik siya sa input layer, uulit siya 2,000 times. Pero, itong early stopping equals true, ginagawa lang na to kapag yung 2,000 times, yun kasi yung max limit mo na sinet. Tapos, kapag naka-early stopping true ka, ibig sabihin, kapag yung data mo is hindi na nagbabago, kunyari, naka 5,000 na ulit ka na, tapos same result, i-stop na niya yun. Okay? Tapos again, naka-random state 42 tayo, para yung state ng random niya is same. Okay? So, medyo confusing siya. Random siya, pero state niya is same. Ayan. Tapos, dito naman sa part na to is, okay, dinump lang natin ulit yung output ng regression natin dito sa train data natin. Ay lang naman siya. Tapos dito, dahil we're doing regression model and classification model, ano bang pinagkaiba ng dalawa? So, sa regression is basically, yun nga, yung relation ng dependent sa independent variable. Tapos, sa classification naman is basically classifying kung anong category. Okay? Kasi dun sa meal plan, kinakategorize natin siya kung ano ba siya, balanced diet ba, ano ba siya, high in protein diet ba siya. So, yun yung kinaklasify natin. So, same thing lang dito sa function dito. Kumbaga, dahil ginawa natin numerical yung mga diet plan, di ba yung keto, vegan, naging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sila. Baka isipin nyo yung number 8. Sabihin natin number 8 is equals to vegan. Is isipin niya yun na parang mas importante si number 8, 'di ba? So ganun siya. Ayan. So dito naman is meron tayong sinave lang natin siya ulit, dinump lang natin. Tapos print natin, training is complete. So itatry natin siyang i-run. Okay, pag i-run lang natin siya Python tapos train model.py. So hintay lang natin 'tong matapos. Ayan.
So, training complete, all models shape to train data. Yan lang siya. Yan pa. ABR. Kunin mo na. Anong ABR si Mom Ips? Sira kasi. Ayan. So, going back, meron tayo ditong na-train na yung data, tapos iraran na natin yung app.py natin. So, sa app.py naman, ang ginawa natin dito is tulad lang din nung dati, pero may additional data tayo, of course, no? In-input lang natin lahat ng train data sa joblib. Okay, so si joblib kasi is, 'di ba, pag input ay pag save then pagbasa. So read and write siya. In-input natin siya lahat. Gumawa tayo ng function to create a category ng BMI para yung output na BMI is makuha natin. Okay? So meron tayo dito nung parang hi hello natin from the last example, pero this time yung function na ito is tinatawag niya to compute yung BMI. Okay? So once na na-compute na yung BMI, sa part na to, ito yon, i-prepare na natin yung input. So, babasahin niya yung input ng front end or yung input ng request. Then, i-pre-predict na niya. So, basically, syntax lang to. Pwede nyo itong i-copy-paste. Then, ang respond is JSON file is ito, BMI, computed goal, and yung computed na regression result, and yung meal plan, which is yung classification method. Okay, so dalawang method yung ginawa natin for this example. So, ayun siya. So, ito, return, JSONify, and ayun. Yun ay basically yung app.py natin. So, pag nirun natin siya, is train din data natin. Ganun lang kabilis, no? Isipin nyo, 5,000 set of rows yun, pero sa bulok na laptop, na-train siya ng mabilis. So, yung sasabi nilang days of training na AI means billions of data siya. And billions of neurons, then billions of... Yung hidden layers kasi natin, 3 lang eh. Isa lang yung hidden layer natin sa classification, 2 sa regression. Tapos 6432 lang yun. Matagal mag-train kapag yung max ether mo mahaba, tas yung neuron mo madami, marami ka ring input data na pinapasok. So, yun, minsan talaga inabot ng months. Pero mahirap kasi makuha ng data na credible. Usually, hindi nila na-share through internet. Okay? So, pag na-run, punta lang tayo Postman, type natin yung URL natin, post body, and ayan. Okay. So, try natin ito, si underweight. So, kung makikita nyo, ang recommended meal plan niya is high protein diet. Ang goal niya is to gain. Okay. So, dito naman, itong male na 70 kilos, na 175 yung height niya. Maintain lang siya kasi yung BMI niya 22. Okay, ang recommended calories niya ito. So, balanced diet lang siya. So, medyo accurate yung data natin kasi tunay na data yung pinakain natin sa kanya. So, ayun lang for this topic muna. So, focus muna tayo dito. So, meron pa tayong next, which is yung sa front end na part. Kumbaga, instead of Postman, is tulad nung sa hi hello, gagawa tayo ng basic UI. Then, i-input natin dun yung input natin na ito nasa taas. Tapos, tatawagin niya nasa backend, i-connect natin siya. Tapos, at the same time, i-host na rin natin siya sa internet para na-access siya sa internet. Okay? Ganun lang siya. Okay, so, ang activity nyo for today is, isasend ko tong file ko na as is. So, pwede nyong i-copy-paste yung mga code dito kasi basically syntax lang to. Pero pwede kayong dito gumagana yung engineering na part, as engineer, sa trainmodel.py is kung paano nyo siya lalagyan ng neurons, kung ano yung lalagay yung bias, ano yung ilalagay yung ganito para maging accurate. Pero kapag yung data nyo kasi is maganda and malinis, yung tipong wala masyadong kapag nag-interview kayo, survey kayo, walang nang baboy nung sagot, is okay talaga kahit wala na kayo masyadong gamitin. Kasi ginagawa na siya ng library automatically. Ayan. Pero kapag meron kayong data na nag-gather, tas yung iba doon, alam nyo is parang niloko-loko lang yung sagot, pwede nyong bawasan yung weights noon manually. Okay? So, yun ay dumadating yung bias. So, again, kung ano yung dinecide natin dito, yun yung tama. So, ganun din nagana si ChatGPT, kung ano yung dinecide nung devs ni ChatGPT, or paano natututo si ChatGPT through web, internet natin, is basically, yun yung sinasagot niya. Pero not all of them is
Tama. So, yung assignment nyo today is gagawa kayo ng similar neural network to gagawa kayo basically ng AI to determine yung student passing score or yung pinaka kung papasa ba siya or babaksak siya this sem. So, siguro ang input nyo is gaano ba siya katagal nag-i-study per week, gaano siya katagal natutulog per day, ganon. Gaano siya ka-active sa klase, gaano siya sa attendance, ka-active. So, yun yung mga input variables nyo. Tapos, ang output variables nyo is basically, dalawa lang, pass or fail lang. So, pwede kayo gumamit ng sigmoid kasi zeros and 1 lang yun. And pwede natin i-scale down to zeros and 1. Probability kasi yung pwede natin gawin doon. So, sa sigmoid, di ba, parang sa email dump, parang most likely 88% babaksak tong estudyante na to. So, pwede yung gumamit na sigmoid kung trip nyo. Kung relo naman gagamitin nyo, nasa inyo yun. So, depende kasi sa makukuha nyong CSV. So, sa CSV naman, kukuha lang kayo sa internet. So, marami naman doon, pero maraming data din na gawa lang din ng AI, gawa-gawa lang. So, kapag yun yung ginamit nyo, hindi siya totoo. So, hanap kayo ng tunay na CSV. So, siguro minimum of 500 rows is tolerable for the sake of assignment lang. Pero medyo bias yung result noon, laging tama. Tapos, kuha kayo ng CSV na medyo diverse, no? Hindi yung lahat ng estudyante is 8 hours matulog. Tapos, lahat ng estudyante is nag-aaral ng 8 hours. Sabihin natin, ng 12 hours per week. Okay, so parang nag-aaral siya ng 2 hours per day. So, hindi siya medyo realistic kasi other student is hindi nag-aaral. So, kami nga, last time, hindi kami nag-aaral talaga. Nag-aaral lang kami sa school lang. Pero, beyond school, minsan, panay gaming mo. So, kuha kayo ng CSV file na medyo realistic na part para at least wala na kayo masyadong i-edit. So, iset ko na lang din yung deadline. Then, ang pagpasa nito is sa Google Classroom na lang din. Ang ipapasa is ang screenshot ng Postman and yung link ng GitHub. So, same lang din ng last time. Okay, so, yun lang. So, sa next topic naman, mag-focus tayo sa other side or sa front-end and pag-hosting.